para magkaroon ng apo. Niyayaan mo pa akong bigyan ng gamot. Ma, kaya mo pa talagang gawin yan. Room 306. Saan ba ang room 306? Nahanap ko na. Sir, dumating na ang sildenafil. Pakipirma po. Ang gwapong tumukhang malusog naman. Hindi ko inakalang kailangan pa pala ng gamot. Sir. Sir. Anong gusto mong gawin? Tulungan mo ako. Ikaw na ang bahalang magbigay ng kondisyon. Wala akong kakayahang magkaanak. Hindi ka mabubuntis. Diyos ko, anong ginawa ko? Tulungan mo ako. Ikaw na ang magbigay ng kondisyon. Hay, sige na nga. Dahil sa magaling naman ang kanyang technique, hindi ko na siya hihingan pa ng kondisyon. Mayroon pa akong kailangang ihatid na order. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na? Pasensya na? Hindi nagde-deliver si Lin Nanyan. Anong ginagawa niya sa club? Tingnan ko nga. Sino ang kasama niya sa loob? Huaksung. Si Hua Shun, ang CEO pala ng Hua Group. Ikaw ba ang babae kanina? Pananagutan kita. Mga anak, aalagaan ko kayong mabuti. Sino ka? Saan mo dadalhin ang mga anak ko? Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Tulong! Magaling, maaari na kayong umalis. Sabihin ninyo kay Mr. Hua na isinilang na ang kanyang anak. Doktor, iligtas niyo po ang anak ko. Maghanda ang first aid. Pakiusap, lumabas muna ang mga pamilya. Niyanan? Huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Maaari na pong pumasok ang pamilya. Niyanan? Kumusta ka? Doktor, ano po ang kalagayan ng anak ko? Inatakihan siya ng congenital heart disease. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kailangan niya ng agarang operasyon. Hindi ba dumating ang ama ng bata? Wala po akong ama. Sabi ni Mama, pumunta raw si Papa sa malayong lugar.
Doktor, kailan po ba maaaring mag-schedule ng operasyon? Maaaring mag-schedule ng operasyon anumang oras. Ngunit tungkol sa halaga ng pagpapagamot, sa palagay ko kailangan mong maghanda. 1,000,000. Mama, napakalaki naman po ng halaga. Huwag na po tayong magpagamot. Ayaw na po ni Nian ng operasyon. Nianan, be good. Tungkol sa pera, ako na ang bahala. Makakahanap ako ng paraan para rito. Umuwi muna tayo ngayon, okay ba? Opo, Doktor, huwag na po kayong mag-alala. Mag-iipon ako ng pera sa lalong madaling panahon. Ako po ay nakikiusap. Tulungan niyo po ang anak ko. Grabe, bakit hawig na hawig ang batang ito kay Huoksun noong bata pa siya? Okay ka lang ba? okay na okay po ako, Mama. Paumanhin, nabangga ka ng anak ko. Okay lang ako. Okay lang ako. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Baka nagkaanak na naman itong si Huoksun sa labas? Hindi maaari. Kailangan ko siyang hanapin para tanungin ng maayos. Ang ganda nitong smart glasses. Nakakapag-record din ng video ng kusa. Sabihin mo ang totoo. Nagkaanak ka na naman ba sa labas? Sabihin mo ang totoo. Nagkaanak ka na naman ba sa labas? Tatay, ang kapatid na ito ay kamukhang kamukha mo noong bata ka. Anak, may anak ka sa labas. Hinding-hindi. Kung ganoon, saan nanggaling ang batang ito? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang bata ay napakakamukha mo. Siguradong anak mo yan. Dahil anak siya ng pamilyang Huo, hindi ko hahayaang lumaki siya sa labas. Ni Angshi, halika, sasamahan natin ang kapatid mo pa uwi. May kapatid na ako. Tara na. Tara na. Mama, tingnan mo. Mama, pwede ba tayong pumunta doon mamaya para maglaro? Siyempre naman. Nasaan ang batang nasa litrato? Kakaalis lang niya. Ito ba yung jade pendant na suot mo mula pagkabata? Akin yun. Saan mo ito nakuha? Dito lang. Hinala ko, nahulog ito nang mabangga ako nung batang yun kanina. Yung nasa litrato nga. Itong pendant na ito, noong 4 na taon na ang nakalipas, pagkatapos mangyari ang insidenteng iyon, ay bigla na lang nawala. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan na yung bata? Umalis na. Out of curiosity lang, kaya ko ipinadala sa'yo ang litrato. Nakita kong papunta sila sa ospital. Baka makapagtanong ka pa roon sa ospital. Bakit ka pa nakatayo diyan? Bilisan mo at hanapin mo ang apo ko. Papa, hanapin natin si Bunso. Sige. Pupunta si Papa. Pupunta si Papa para hanapin siya. Ma, bantayan mo si Niang Shi.
Ni An, hintayin mo si Mama rito. Ilalabas lang ni Mama ang sasakyan, pwede ba? Ziga, Ang bait mo talaga. tita, nahulog po ang bracelet nyo. Saan galing ang batang to? Ang dumi-dumi naman. Itong bata? Bakit kamukhang-kamukha niya si Huosun nung bata pa siya? Ni An? Ni An? Bakit ka tumakbo rito? Lin Nanyan? Hindi ko akalaing kambal pala ang naging anak mo. Isang lalaki at babae. Kung lalaki sana ang nadukot ko noon, siguradong matagal na akong pinapasok ng babaeng yon sa pamilyang Huo. Anak mo pala siya. Asun! Bakit ka nandito? Siya nga. Aksun! Sinadya mo ba akong sunduin? Hindi ko pwedeng hayaang makita ni Huoksun ang anak ni Lin Nanyin. Kung hindi, mabubunyag ang nangyari 4 na taon na ang nakaraan. Kaya pala siya at si Lin siya utang. Magkasintahan ba? Anong ginagawa mo rito? Asun, narinig kong dinala mo si tita at si Niyangshi sa ospital. Nag-alala ako sa inyo, kaya agad akong pumunta rito. May sakit ba si tita? Ang mga bagay tungkol sa pamilya Huo. Wala kang kinalaman doon. Tatay, nahanap na po ba si Bunso? Bakit ka nandito? Tita, narinig kong pumunta kayo sa ospital, kaya nag-alala ako sa inyo. Hindi pa ba kayo nakapasok? Samahan ko na kayo. Tama na. Ipinanganak mo si Niangsi. Sa mga taon na ito, binigyan ka ng pamilya Huan ng hindi kakaunting pera. Sa iba pa, huwag ka nang umasa. Dahil hindi pa rin namin natagpuan ang apo ko, umuwi na muna tayo. Apo? Sino ang apo na sinasabi ng matandang babae? Baka nakita na nila ang anak ni Lin Nanyin? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang makapasok sa bahay ang anak ni Lin Nanyin. Gusto ko si Bunso. Gusto ko si Bunso. Tatay, gusto ko si Bunso. Ang mag-isang si Niyangsi ay sobrang malungkot. Ziga. Pinapangako sa'yo ni tatay na hahanapin agad si Bunso. Niyangshi, matulog na tayo, okay? Tatay, pinky swear tayo. Sige, Pinky swear. matulog na tayo. Sige. Kung pagsasamahin ko lahat ng naipon ko, 24,000 piso lang. Ang bayad sa operasyon ni Nian An ay mahigit 8 milyong piso. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Hello? May nakita na akong mataas na suweldo na trabaho para sa'yo. Ang pamilya Huo ay naghahanap ng kasambahay, buwan ng suweldo na 8 milyong piso. Ngunit, may isa pang kinakailangan sa pag-apply sa pamilya Huo. Ang aplikante ay dapat mayroong 4 na taong gulang na anak na lalaki at sa araw ng interview, dapat niyang isama ang kanyang anak. Ano namang klaseng kahilingan ito? Bahala na. Natutupad ko ang mga kondisyon sa pagkuha, kaya ngayon, ang bayad sa operasyon ni Nian An ay makukumpleto na. Ang ideyang naisip mo ay magaling talaga. Nalaman ni Shenze na may sakit ang bata at nangangailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Ang kondisyon na inilatag namin ay saktong-sakto. Dadalhin niya sa akin ang aking apo. Ang galing mo, Papa. Ang napag-usapan natin kahapon, ginawa mo na ngayon, thumbs up.
Bakit siya pa? Ang pangyayaring iyon, 4 na taon na ang nakalipas, siguro ay hindi na niya ako matandaan, hayaan na. Ang bayad sa operasyon ni Nian An ang pinakamahalaga. Sumugal na ako. Kahit na makilala niya ako, wala namang iba kundi hindi lang ako matanggap. Sa akin, walang mawawala. Ginoong Huo, nakaabot na ang lahat ng kwalipikado para sa interview. Ang taong ito, bakit parang pamilyar? Mama! 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 Niangsi, ang bait mo. Masaya kang makita si Mama. Ang batang ito, tinawag niyang Mama si Lin Nanyin. Mabuti na lang at nakahabol ako ngayon. Kung hindi, tapos na ang lahat. Kailangan ko sigurong paalisin agad si Lin Nanyin sa Haicheng. Kaya pala, sila ni Lin Xiaotang. Ay mag-asawa? May anak sila? Ako at si Nian An. Ay aksidente lang sa buhay niya. Kung buhay pa ang anak kong babae, siguro kasing laki na rin niya ngayon. Ibaba mo ako! Ibababa mo ako! Niangsi, ako ang mama mo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't naghahanap kayo ng yaya para kay Niangsi? Kaya naisip kong pumunta rito para tingnan. Tuta, ako talaga ang mama ni Niangsi. Tama na. Huwag mong isiping hindi ko alam ang iyong binabalak. Tungkol sa pag-i-interview ng yaya, huwag mo nang alalahanin. Ngayon umalis ka na sa harap ko. Ksun, Ginang Lin, dito po kayo. Sige. Alam ninyo siguro ang mga kondisyon ng pamilya Huo sa pagkuhang yaya. Ngayon, kailangan ko ng larawan ng inyong anak na lalaki. Pangmaning, Lumabas na tayong lahat. ang mga kondisyon na inalok ng pamilya Huo ay sapat na para sa operasyon ni Nian An. Hindi ko ito pwedeng sukuan. Jinong, Huo. Ginang matanda. Sana ibigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko ng pera. Talagang kailangan ko ang trabahong ito. Kailangan mong ing pera. Iyan ay problema mo? Wala akong pakialam. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya na si Nian An ay anak niya. Kung sakaling kunin niya sa akin si Nian An, siguradong hindi ko siya matatalo. Mukhang ang usapin sa pera. Kailangan ko na lang humanap ng ibang paraan. Papa, gusto ko siyang mag-alaga sa akin. Samahan mo ako matulog ng tanghali. Bihira lang humiling si Nianshi. Natural lang na pagbigyan. Lisao, ihatid mo ang dalaga para magpahinga. Masusunod po.
Bakit tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang gabing iyon? Ginoong Huo, nakatulog na po ang dalaga. Ginong Huo, may gusto po ba kayong gitanong? Ang lalaking bata. Mahirap bang buhayin? Ang lalaking bata ay madaling buhayin. Ang anak ko ay mabait na simula bata pa. Hindi mapili sa pagkain at damit. Bigyan lang ng maliit na laruan kaya nang maglaro buong hapon. Hindi ko na rin kailangang alalahanin sa gabi, sapagkat natutulog na siya sa tamang oras. Nung abala ako, nagdadala pa siya ng sarili niyang maliit na upuan para iabot sa akin ng mga gamit. Sa murang edad, marunong na siyang magpakita ng awa, hindi siya nakakagulo. Kapag nahanap ko na ang anak ko, mananatili ka na sa pamilya Huo. Hindi magbabago ang sahod mo. Talaga po. Salamat, Ginong Huo. Nga pala, kung hindi ka komportable sa pagpasok mo bukas, pwede mong dalhin ang anak mo. Bukas sa trabaho, pwede mong dalhin ang anak mo. Mama ni Nian An, bigla ang hinimatay si Nian An at nasa ospital siya ngayon. Sige, pupunta ako diyan ngayon din. Anong nangyari? Nagkasakit ang anak ko, nasa ospital siya ngayon. Ihahatid kita. Masama ang kalagayan ng bata, nandito na ba ang pamilya, naabisuhan na ang magulang, malamang paparating na sila. Doktor, kumusta na ang lagay ng anak ko? Bumalik ang sintomas ng sakit sa puso, ayon sa kasalukuyang pagtatasa, mayroong kakulangan sa pagsasalin ng dugo. Kailangang magsagawa agad ng pagsasalin ng dugo upang mapabuti ang kalagayan. Anong blood type ang anak mo? Siya ay may rare blood type. Rare blood type? Kulang ang supply sa blood bank ng ospital, siguro hindi ito kaagad. Ako ay may rare blood type. Gamitin ang dugo ko. Mr. Huo, huwag po! Hindi siya pwede. Ginoong Huo, hindi maaari. Hindi siya pwede. Bakit hindi pwede? Pareho naman kaming blood type. Ginoong Huo, hindi pwede. Hindi pwede. Ginang Lin, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Tungkol sa dugo, ako na ang bahala sa paghahanap. Zika. Doktor! Pareho kami ng blood type. Bakit hindi siya pwedeng salinan ng dugo? May mga tiyak na sitwasyon kung kailan hindi maaaring magsalin ng dugo kahit magkapareho ang blood type. Ang una sa mga ito ay ang pagbabawal sa pagsasalin ng dugo sa pagitan ng mga direktang kamag-anak. Ganoon pala iyon. Mama, hindi masakit kay Nianan. Alam ni Mama, ikaw ang pinakamabait na bata, Nian An? Kapag gumaling na si Nianan, pupunta tayo sa parke para magpalipad ng saranggola. Yung pinakamalaking saranggola. Sige, napakasunduan na natin iyan. Kapag gumaling ka na, sabay tayong pupunta. Talagang matindi ang pagmamahala ng mag-ina. Sa kalagayan niyong ito, iniisip pa rin ang pagpapalipad ng saranggola. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Itong card, mayroon itong 2 milyong piso. Sapat na yan para sa operasyon ng anak mo, at sapat na rin para mabuhay kayo sa isang maliit na bayan habang buhay. Lin Xiaotang. Ano na naman bang pakana ang gagawin mo? Kunin mo ang 2 milyong piso, at umalis ka sa Haicheng. Huwag ka nang magpapakita sa harap ni Huo. Hindi ko kailangan ng limos mo. Tinanggap na ako ni Sir Huo. Sa loob lang ng 1 buwan. Makakakuha ako ng pambayad sa operasyon ni Nian An. Isang trabaho lang naman iyan. Marami akong paraan para mapalayas ka sa pamilya Huo. Huwag mong kalimutan, ako ang ina ng nag-iisang anak na babae ng pamilya Huo.
Bibigyan kita ng huling 5 minuto para mag-isip. Alinman, kunin mo ang 2 milyong ito o makipagsugal ka sa akin. Si Lin Xiaotang, simula pagkabata, ay mahilig ng kumontra sa akin. At wala siyang pakialam sa kahihinatnan ng kanyang mga ginagawa. Kung talagang manggugulo siya, ang trabaho sa pamilya Huo. Sige, pumapayag ako. Hindi ako sanggayon. Pumayag ako. Hindi ako sanggayon. Wala akong pakialam kung ano ang pinagkasunduan mo. Hindi pa rin ako sasang-ayon. Mabuti na lang at wala siyang narinig na kahit ano. Gayon agad-agad. Lumabas ka. Sobrang nag-aalala si Sun kay Nanyin. Baka may nalaman na siya? Hindi, imposible. Kung alam niya na ang anak ni Nanyin ay anak niya, tiyak na kinuha na niya ito pa uwi. Siguradong siya ngayon, wala pa ring alam. Asun, ang pera na ito ay taos-puso kong ibinibigay. Ang anak ng ate ko, pamangkin ko rin. Bilang tita, natural na nagmamalasakit ako. Wala na akong ibang maitutulong. Kaya pera na lang ang maibibigay ko para mabawasan ang stress ng ate ko. Tungkol sa pera. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayon, maaari ka nang lumabas. Alin Nanyin, ikaw itong lintik na walang hiya. Tuwing nakikita niya siya, si Xun ay nagiging iba. Ako naman ang nagbigay sa kaniya ng anak. Bakit ba lagi siyang pabor kay Nanyin? Ate, babawi ako sa susunod na pagbisita. Lin Nanyin, makita tayo? Hindi kita hahayaang sumaya. At huwag mong isipin na magkakaroon kayo ng relasyon ni Xun. Akin ang pwesto ng Mrs. Huo. Jinungho, medyo mahiyain po kasi ang anak ko. Huwag na lang po ninyo itong intindihin. Ayos lang. Inausap ko ang doktor kanina. Pareho ang blood type ninyo. Kaya lang hindi maaaring mag-donate. Dahil mayroong ugnayan ng dugo sa pagitan ninyong dalawa. Ginoong Huo, nagbibiro lang po kayo. Wala po tayong ugnayan. Paano magkakaroon ng ugnayan ng dugo ang anak ko sa inyo? Ang pamilyar na pakiramdam na yan. Bakit lalo itong tumitindi? Sige, pupunta ako agad diyan. May kailangan sa kumpanya ngayon. Mauna na ako. Kontakin mo lang ako anumang oras kung mayroon kang kailangan. Mama? Mama, napakatalino ko po ba kanina? Ikaw, Nianan, ang pinakamatalino. Noong nakita ko si Tio, itinago ako ni Mama sa likuran niya. Mukhang merong lihim talaga sa pagitan ni Mama at ni Tio. Imbestigahan ninyo si Lin Nanyin at ang kanyang anak sa loob ng 3 araw. Kailangan ko agad ang buong impormasyon nila. Masusunod po, Huo. Lin Nanyin, ano ba talagang sikreto ang tinatago mo? Ma, nawawala ang jadepandan ko. Naiwan mo ba sa kindergarten? Nawala po ito nung umuwi tayo mula sa ospital. Hindi ko lang po nasabi sa inyo kaagad. Kung nawala na, pabayaan mo na. Bibilhan ka na lang ni Mama ang panibagong jadependant, okay? Opo. Matulog ka na. Iyon lang ang natitirang bagay mo. Marahil ang lahat ay sadyang itinadhana na. Hello? Ginang Lin,
Nakakita na naman po kami ng ilang batang babae na kinidnap. Kung may oras po kayo ngayon, maaari po kayong pumunta sa istasyon ng pulisya para magpa-DNA test at tingnan kung nandoon ang inyong anak. Sige na. Pupunta ako agad diyan. Sa loob ng maraming taon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa aking nawawalang anak na babae. Sana may magandang balita ngayon. Paumanhin, Ginanglin. Pumunta lang po kayo rito para maaksaya ang oras ninyo. Wala rito ang inyong anak. Pero huwag po kayong mag-alala. Patuloy po naming hahanapin ang inyong anak na babae. Maraming salamat po. Hanggat may natitirang pag-asa. Hindi ako susuko. Gabi na, umuwi na po kayo ng maaga. Binibini, sandali lang. Nakalimutan mo ang iyong Jade Pendant. Ito ang jari pendant na nawala ni Nian-an? Tita Lynn, anong tinitingnan mo? Sayang, ayaw akong payagan ni Papa na tawagin kang Mama, Tita Lynn. Buti na lang, napakabait mo sa akin, Tita Lynn. Di mo ko tinawag na senyorita. Wala naman. Naisip ko lang Nianshi itong jade pendant na ito. Parang pamilyar. Binigay ito ni Papa kamakailan. Sabi niya, baka bunso kong lalaki ang nakahulog nito. Sa pagkakataon, ang pendant na ito ay bumalik pa rin sa pamilya Huo. Ang taong ito ay kamukha ni Nianan? Tita Lynn, anong tinitingnan mo? Nyangsi. Sino ito? Siya si Papa. Si Nian-an ay sobrang kamukha ni Huoksun noong bata pa siya. Puti na lang. Sa 2 beses na nagkita, hindi pa talaga nakita ni Huoksun ang mukha ni Nian-an. Tita Lynn, sa tingin mo gwapo ba si Papa noong bata pa siya? Medyo gabi na. Tara na sa eskwela. Sige. Poshuo. Ayon sa investigasyon, 4 na taon ang nakalipas, kambal ang ipinanganak ni Lin Nanyin sa ospital. Di nagtagal pagkapanganak niya, may pumasok ng palihim sa silid at dinukot ang sanggol na babae, di pa rin kilala ang ama. Narito po ang litrato ni Lin Nanyin at ng kanyang anak na lalaki. Sigurado ka ba na nakito ni Lin Nanyin? Opo, sigurado po. Ito po ay nakalap ko sa kindergarten ng anak ni Lin Nanyin. Hindi po yan magkakamali. Dalhin mo agad sa akin ang bata. Masusunod. Huvag? Ihanda agad ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta sa kindergarten para makita ang batang ito. Young Master, naabisuhan ko na po ang guro. Nasa opisina na po ang munting Young Master ngayon. Talaga naman itong nanay ni Nian-an, hindi na bago ang sakit ni Nian-an, bakit hindi pa rin siya nag-iingat? Hindi na naman dinala ng bata ang kaniyang gamot. Kung sakaling may mangyari talagang masama, sino ang mananagot? Nandito na po pala kayo, Boss Huo. Sinabi mo kanina na may sakit si Nian-an. Anong eksaktong kalagayan niya? Noong nakaraang araw, nalaman na may problema sa puso si Nian-an. Para makasigurado, kailangan niyang laging may dalang gamot. Ngayong wala siyang dala, ngunit hindi naman makontak ang nanay ni Nian-an. Lubos kaming nag-aalala. Ano bang ginagawa ni Lin Nanyin?
Ang pag-aalaga sa bata, hindi niya pa magawa ng maayos. Hindi na talaga maaaring manatili ang bata sa kanya. Sumama ka sa akin. Ayaw kong sumama sa'yo. Hindi kita kilala. Ako ang papa mo. Sabi ni Mama, ang papa ko ay pumunta sa isang malayong lugar, kaya hindi ikaw ang papa ko. Ako talaga ang papa mo. Dahil sa ilang kadahilanan dati, wala ako sa tabi mo. Ngayon naman, ihatid kita sa bahay. Ayoko. Ginoong Huo, baka maaari niyo munang patunayan ang inyong pagkatao. Kasi, bata pa ang bata, hindi siya pwedeng basta-basta sumama kung kani-kanino. Mama ni Nian, ang buti naman at tumawag na kayo. Paumanhin, ma'am. Kasi nagmamadali talaga ako kaninang umaga. Naiwan ko ang gamot. Dadalhin ko kaagad ngayon. Ang papa ni Nian An ay nandito na po para sunduin siya. Baka hindi niyo na talaga kailangang dalhin ang gamot. Ang papa ni Nian An? Oo, may Ginoong Huo na dumating para sunduin si Nian An. Sabi niya siya raw ang papa ni Nian An. Pero pinapatunayan muna namin ang kanyang pagkatao. Naghihintay siya ngayon. Siya. Bakit siya pumunta sa kindergarten? Tiyak na kukunin niya si Nian An mula sa akin. Guro Nian An, huwag mo siyang hayaang dalhin. Nian An, paparating na ako agad. Ji Huo, sabi ng nanay ni Nian An, paparating na raw siya. Tingnan niyo, baka maghintay muna tayo. Huwag na tayong maghintay. Dahil nandito na ako, natural lang na dadalhin ko na si Nian An. Bitawan mo ako. Gusto ko si Mama. Ako ang tunay niyang ama. May karapatan akong magdesisyon sa pag-alis niya. Bitawan mo ako. Sabi ko bitawan mo ako. Umalis na tayo? Nian? Gusto ko si Mama. Gusto ko. Mama. Pero ang nanay ni Nian An, Huwag po kayong mag-alala. Ang Jihuo ay talagang ama ng bata. Tungkol naman kay Genge, Lin, bibigyan namin siya ang paliwanag. Ilabas mo ako sa kotseng ito. Ilabas mo ako sa kotseng ito. Gusto ko si Mama. Masama kang tao. Siguradong hinahanap na ako ni Mama. Ibaba mo na ako agad. Hindi ako masamang tao. Ako ang tatay mo. Huo Shun ang pangalan ko. Huoksun nga ba talaga ang buo mong pangalan? Hushuan? Iyan ba talaga ang pangalan mo? Si Hushuan ang masamang tao na nambubuli kay Mama. At sinasabi mo na hindi ka masamang tao? Ano ang ibig mong sabihin? Nang umuwi kami mula sa ospital, labis na nalulungkot si Mama sa tuwing binabanggit mo ang iyong pangalan. At palihim siyang umiiyak sa hating gabi. Kung hindi mo binuli si Mama, bakit siya iiyak? Hindi pa kami nagkita ni Lin Nanyin noon, kaya lalong hindi ko siya binubuli. Teka, paano ba talaga nagkaroon ng batang ito? Hindi ko binuli ang mama mo, pero pinapangako ko sa iyo, hihingi ako ng tawad sa mama mo. Saan mo kami dadawhin? Uwi. Nakarating na tayo. Tingnan mo, ito ang bahay. Bakit ang aga mong umuwi ngayon? Kaninong anak ito? Aking mahal na apo. Lola, kumusta po, Lola? Ay, butihing bata. Halika na, pumasok tayo sa loob kasama si Lola. Ibigay mo ito para sa isang paternity test. Masusunod po, CEO Huo. Teka lang. Hindi lang ang akin at ni Nian An ang kailangang gawin. Pati na rin ang kinananyin at Nian Shi. Gawin mo silang lahat. Naintindihan ko po. Marahil, ang taong iyon 4 na taon na ang nakalipas ay hindi si Lin Xiaotang, kundi si Lin Nanyin. sinabi ni Huo Zong na siya ang ama ni Nian An, at agad niya itong dinala paalis. Alam ni Huoxun na anak niya si Nian An. Baka agawin niya sa akin si Nian An. Ano ang gagawin ko? Si Nian An na lang ang natitira sa akin. Kailangan kong panatilihin ang karapatan sa kustodiya ni Nian An. Kahit nakatayo lang sa gilid ng kalsada, nagpapakita ng kaawa-awa at mapangakit na itsura. Lin Nanyin, ang sama mo talaga. Lin Xiaotang. Ano na namang gagawin mo? Bakit ka masyadong nagagalit? Ayaw na sa iyo ni Huoxun? O baka naman,
Wala na namang pambayad sa gamutan ng anak mo? May 2 milyong piso first 2,000. Dito sa card na ito, sapat na para sa operasyon ng anak mo at sapat na rin para mabuhay kayo sa isang maliit na bayan. Lin Nanyin, mula pagkabata, hindi mo talaga ako kayang talunin. Huwag mong isipin na dahil 2 beses ka tinulungan ni Huoksun, pwede ka nang magkaroon ng maling pag-asa sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, akin si Huoksun, ang posisyon bilang Ginang Huo ay magiging akin din sa huli. Ikaw at ang anak mo, dapat lang na umalis na kayo sa Haicheng. Oo, ayaw na ayaw ni Lin Xiaotang na magpakita kami ni Nian-an sa pamilya Huo. Wala na akong anak na babae. Hindi ko na pwedeng mawala pa si Nian-an. Pumapayag ako sa hiningi mo noon? Alis na kami anak ka sa Haicheng? Totoo ba ang sinabi mo? Totoo. Kinuha ng si Huoksun ng anak ko. Kailangan ko ang tulong mo para maibalik sa akin ang anak ko. Si Lin Nanyin, bigla akong nagmamakaawa. Ano ba talagang pakana ito? Inis ka mo ba ako? Hindi. Kung ganyan lang siya, hindi siya kalaban sa akin. Pero ang anak niya, iyon ang magiging problema. Sige, tanggap ko. Magkita tayo bukas, eksaktong 8:00. Kung magtatangka kang magloko, hindi ko na palalampasin ang anak mo. Sige. Anong nangyari sa iyo, kapatid? Mukhang malungkot na malungkot ka. Wala. Naisip ko lang si Mama. Ayaw ako payagan ni Papa na makita si Mama at hindi rin niya ako pinapayagang tumawag sa video kay Mama. May para na ako. Maghintay ka. Papunta na ako. Maari kitang samahan para hanapin ang mama mo. Pwede kitang dalhin sa nanay mo. Masamang babae! Ikaw. Bibigyan kita ang 2 pagpipilian. Una, sumama ka sa akin ngayon, nasa labas ang nanay mo. Pangalawa, manatili ka rito. At hindi mo na makikita ang nanay mo habang buhay. Sasama ako sa'yo! Kapatid, nakuha ko na ang cellphone. Pwede mo nang tawagan ng nanay. Kapatid! 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 Lola, wala na si kapatid! Nanay! Salamat. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Bukas ang 8:00 ang umaga. Umalis ka na sa Haicheng. Kapag nalaman kong hindi ka umalis sa Haicheng, kahit na mawala, sa akin ang lahat itatapon. Ko kayo ng anak mo palabas ng pamilya Huo. Sige. Umalis na tayo. Oo. Saan mo dadalhin ang anak ko? Nagpa-DNA test ako. Siniyanan ng anak ko. Ikaw ang taong iyon. 4 na taon na ang nakalipas. Naku, nahuli na ako. Alam na ni Huoksun ang lahat. Kung malalaman niyang inangkin ko ang pagkatao ni Lin Nanyin, tiyak na hindi niya ako patatawarin. Hindi ako pwedeng maghintay na lang na mangyari ito. Kailangan ko agad makaisip ng paraan. Kahit na alam mo na, ano naman ngayon? May anak na kayo ni Lin Xiaotang. Bakit hindi mo na lang kami hayaan ni Nian-an? Gusto ko lang manatili si Nian-an sa tabi ko. Wala kaming relasyon ni Lin Xiaotang. Ang pinakamahalaga, si Niangxi ang anak mo.
Anong sinasabi mo? Kaninang hapon, nagpa-DNA test ako para sa'yo. Sa akin, kay Nianan at kay Niangshi, kaming apat, nagpa-DNA test. Si Nianan at Niangshi, sila ang ating mga anak. Sina Nianan at Niangshi ay ang aming mga anak. Ongga anak. Aalagaan kayo ng mabuti ni Mama. Sino ka? Saan mo dadalhin ang aking anak? Ibalik mo sa akin ang aking anak. Tulong? Si Lin Xiaotang? Ang umagaw sa aking anak noon ay si Ling Xiaotang. Patawag. Dahil hindi kita agad nahanap at hinayaan kitang mag-isa na magdusa ng ganoon. Sa loob ng maraming taon, hindi ako sumuko sa paghahanap sa aking anak na babae. Ilang beses kong naisip, nasaan na kaya siya ngayon? At kung maayos ba siya? Ngunit hindi ko naisip na ang umagaw sa aking anak ay si Lin Xiaotang pala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalagpasin si Lin Xiaotang. Nandito ako. Hindi ko nahahayaan kayo ay magkahiwalay pa ulit. Hindi ko hahayaan kayo ay magkahiwalay muli. Nanyin. Tara na. Sumunod sa iyong ama. Umuwi na tayo. Einzig, tayo nang umuwi. Walang malaking problema si Ginang Lin, sobrang na-stress lang siya, kaya siya nawalan ng malay. Kailangan lang niya ng isang gabing tulog. Salamat. Sure. Lumabas na tayo. Hayaan nating matulog si Mama. Sige. Ikaw ba talaga ang tatay ko? Oo, totoo yan. Ako talaga ang tatay mo. Sa wakas, may tatay na ako. Simula ngayon, wala nang mangangahas na mang-api sa akin na wala akong tatay. Patawad, mahal. Hinayaan ko kayo ng nanay mo na magdusa ng maraming taon. Kapatid, huwag kang mag-alala ngayon. Kung sino man ang mang-aapi sa'yo, babawian ko siya para sa'yo. Kasama mo pa ang iyong tatay. Talaga po, tay. Oo, totoo yan. Sa High City, walang sinuman ang mangangahas na mang-api sa anak ko. Ang galing! Simula ngayon, hindi na mag-aalala si Mama na may aapi sa akin. Saan ito? Gising ka na. Ito ang bahay ko. Ang silitulugan ko. Masyado kang na-stress kahapon, kaya ka nawalan ng malay. At dinala kita rito. Mama! Mama! Nag-alala kami ni ate. Oo nga, buti na lang at nagpatawag si Papa ng doktor. Kung hindi, kami ng kapatid ko ay patuloy na magbabantay sa'yo. Nagsagawa rin ako ng paternity test sa pagitan. Natin at nina Nian-an at Nian-shi, sila ang mga anak natin. Sa wakas, nahanap na rin kita. Iking anak. Mama, hindi na tayo maghihiwalay pa. Ako rin. Ako. Niangshi, samahan mo si Kuya na kausapin si Lola, pwede ba? Good luck, Papa. Kuya, tara na.
Hindi mo ba? Pwedeng huwag agawin sa akin si Nian-an? Nanyin, hindi ko kailanman naisip. Naakawin. Ako si Nian-an mula sa'yo. Hindi mo naisip? Pero ang nanay mo? Sabi ni Niangshi, matagal na siyang gustong magkaroon ng apo. Ngayon na alam na niya ang pagkatao ni Nian-an. Tiyak na hindi niya ako papayagang dalhin si Nian-an palayo. Maaari kang manatili. Ano? Maaari kang manatili sa pamilya Huo bilang may bahay ng tahanan. Jinonghu, ikaw? Hayaan mong maging pagkakataon ito para makabawi ako sa'yo. Isa pa, mayroon na tayong 2 anak. Kahit na gusto mo akong iwanan. Hindi iyon ganoon kadali. Bukod pa rito, gusto mo bang si Nian-an at si Niangshi ay lumaking walang ina? Siyempre hindi. Kaya manatili ka at samahan ako. Ako na ang bahala sa lahat. Huwagson, maaasahan ba talaga kita? Marahil susubukan ko. Tungkol naman kay Lin Xiaotang, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Boss Huo, nahuli na namin si Lin Xiaotang. Mabuti. Paparating na ako. Magpalit ka ng damit. May dadalhin ako sa iyong lugar. Bitawan mo ako. Bitawan. Lin Nanyin, traidor ka. Lin Xiaotang. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. 4 na taon na ang nakalipas. Nagpanggap kang si Nanyin. Nagkunwari kang may anak ka sa akin. Ngayon gusto mo pang agawin ang anak ko. Sa tingin mo ba, kahit wala si Lin Nanyin, palalampasin pa rin kita? Soon. Hindi ganoon. Hindi ganyan ang sitwasyon. Si Lin Nanyin, para makawala sa iyo. Kinausap niya ako para tulungan siya. Umalis sa Huicheng. Mahal na mahal kita. Paanong magagawa kong saktan ng anak mo? Tama na. Ang minamahal mo ay ang pera lang ng pamilya Huo. Nandito na siya ngayon. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Lin Xiaotang, bakit mo ginawa iyon? Kapatid kitang buo, bakit mo sinasaktan kaming anak ko? Lin Nanyin, itigil mo na ang pagkukunwari mo. Kapatid na buo? Kailan mo ba ako itinuring na kapatid? Mula pagkabata, anuman ang gusto mo, nakukuha mo. 6 na taong gulang. Inagaw mo ang paborito kong damit. 8 taong gulang, ikaw ang nakabasag ng salamin sa silid-aralan, pero ako ang pinilit mo talagang magsalita. Ang damit na iyon ay regalo ni Mama para sa kaarawan ng pinsan. Pilit mong isinusuot habang wala si Mama. Ako ay natakot talaga na baka pagalitan ka ni Mama, kaya sinabi kong akin iyon para tanggalin mo na. Tama na? Itigil mo ang pagkukunwari mong banal. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko pinagsisisihan na ginaya kita. At lalong hindi ko pinagsisisihan na inagaw ko ang anak mo. Mas gugustuhin ko pang talaga. Ay hindi na lang kita naging kapatid. Dalhin na siya kaagad sa istasyon ng pulis. Opo, masusunod po. Hayaan ang batas na ang bahala sa natitira. Hayaan mo siyang habang buhay. Manatili na lang doon. Tara na. Hua Iksun, huwag mong gawin iyan. Lin Nanyin, tumigil ka. Nagkamali ako talaga. Hindi ko dapat inagaw ang anak mo. Pakawalan ninyo ako kaagad. Hindi ako pwedeng manatili dito habang buhay. Hindi ko inakala
na ganito pala niya ako kinasusuklaman. Ang lahat ng ito ay si Lin Xiaotang. Siya ay taong may makitid na pag-iisip. Wala kang pagkakamali. Ginoong Huo, salamat sa pagsasabi mo sa akin ng buong katotohanan 4 na taon na ang nakalipas. Tinatawag mo pa rin akong Ginoong Huo. Hindi ba't masyado tayong formal? Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Shun. Sige. Excellent. Tara na. Opo. Sa wakas, gumaling ng kapatid ko, hindi na mag-alala si Mama. Lola, gumaling na ako. Hindi na ako kailangang pumunta sa ospital. Ang Nian-an namin ay napakagaling. Sa hinaharap, tiyak na lalaki kang tulad ng iyong ate, malusog at malakas. Mayroong 5 milyong piso sa card na ito. Maliit na regalo ito mula sa akin. Bilang pasasalamat sa pagbigay mo sa akin ng 2 napakagandang apo. Hindi ko po ito matatanggap. Mabuting bata, hindi mo alam. Ang pamilyang Huo ay iisang anak lamang sa bawat henerasyon. At pagdating kay Suner, mas mahirap magkaroon ng anak. Ngayon binigyan mo kami ng 2 mahal na apo para sa pamilyang Huo. Tunay kang bituin ng kapalaran para sa pamilyang Huo namin. Ako ay baog. Hindi ka maaaring magbuntis. Ganon pala. Huwag kang mag-alala at maging ginang ng pamilyang Huo. Huwag kang mag-alala sa iba pang bagay. Kung hindi naging mabuti sa iyo si Aksun, sabihin mo sa akin, ako ang bahalang magturo sa kaniya ng leksyon. Salamat po, tita. Tita pa rin ang tawag mo? Dapat, Mama. Mama! Mama, Ikaw ang asawa ko. Ang ina ng 2 kong anak. At higit sa lahat, ikaw ang ginang ng pamilyang Huo. Kaya dapat sundin mo ako at tawagin siyang Mama. Mama, Ay, mabuting manugang.